po sa ating mga 1IT11, 1IT12, and 1IT13 Fundamentals of Programming students. Ito po yung ating supplemental activity lesson for our finals. So this is lesson 1. So what we are going to do today is see other codes that can be put into your iteration statements. Although for our example today, for loops lang po. So bali ang mangyayari sa atin ngayon, I will be providing you with an example where there is a conditional statement sa loob ng for loop. So ang sample output natin ganito. So ako ay magpapa-enter an integer or enter a number. Tapos kunwari naglagay ako ng number na 5. Ang output ninyo sa akin ay 1, negative 2, 3, negative 4, and 5. So ano ang mapakita nyo dun sa number series? Lahat po ng even numbers will be negative and all odd numbers are positive. So this is needed or this is counted kasi yung ating susunod na activity na ipapagawa ay ganito po ang kanyang basis. So let us start with our coding. So for starters, we will be using again yung ating header files, which is sharp include stdio.h, tapos yung ating main, tapos ang ating output ay int a and I muna. Ayan. So dadagdagan na lang natin to as we go along. Tapos printf natin. Enter a number. Tapos ang ating scanf. So since we are using integers, so %d, comma, tapos ampersand, letter A. Ayan. Tapos semicolon. Tapos on my end here, we will be creating a for loop. So yung for loop natin ay I equals 1, I'm sorry. Tapos I is less than or equal to A. And then I++. Ayan. So as mentioned earlier, what's going to happen here is we are going to be doing a simple operation bago tayo mag-start dun sa loob ng for loop natin. So magdadagdag ako ng isa pa na value, so d. So d equals I modulo 2. So para saan yung modulo 2? Kasi if you will notice guys, kapag po ang ating odd numbers, ang ating ginagamit na value, yung kanyang modulo will always be 1. Kapag naman even numbers, it will always be 0. So, yan yung pang-determine natin. So, ngayon, if d is equal to 1, so, ayan, ang cout ninyo, sorry, I'm not cout, ang printf ninyo will be %d, tapos, comma, tapos I lang. Ayan. Tapos kapag naman po tayo ay 0, so else, open parenthesis natin, printf naman natin ay %d ulit, pero negative I. Ayan. So let's see if this will work, ha? O, testingin natin. So may typo lang tayong konti. Printf, I'm sorry, ayan. So pag ang inilagay ko ay 5, 1, negative 2, 3, negative 4, and 5. So ang kulang ko lang dito ay isang printf na space. Ayan. So, sorry. Ayan. So i-run ko ulit. So pag nilagay ko ay 5, so 1, negative 2, 3, negative 4, 5.
So, ang mangyayari dito, lahat po ng inyong negative value ay mga even numbers, tapos lahat naman po ng odd values ay positive numbers. Due to this, ito po. Ito, ayan. Kasi ang ginawa natin, we determined na there will only be two outcomes with regards sa any value na may minodulo natin sa 2. So, ayan siya. Okay, so please take note of your output for this week. Lahat po yan ay gagamit ng ganyan or equivalent niya. So, dun po sa IT11, we will see each other po ng Thursday. Online activity po ito. Tapos doon naman po sa ating IT12 and IT13 ay Saturday. So, ayan po yung code natin. I hope na may natutunan po today. So, expect another video lecture for next week. Ang topic naman natin ay nested iteration statement.